Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. This past few years nga ay hindi naging maganda o entertaining para sa mga fans ng NBA All-Star Game. In fact ay nakakaantok nga ito minsan dahil hindi nagseseryoso ang mga players at panay 3 points na ang ginagawa nito o kaya naman nagpapakita din sila ng napakaluwag na depensa. At ang resulta nga nito ay ang pagbagsak ng interest ng mga fans at ng TV ratings. Binago-bago na rin nga nila ang format. Noon nga ay may pick-up game style na may dalawang captains na pipili ng mga players. Subalit mas naging entertaining pa nga ang pagpili ng mga players kaysa sa game mismo. Binalik na din nila ito sa West and East All-Stars, subalit boring pa din nga ito mga kaibigan. Well, ayon kay Adam Silver mismo ay posibleng magkaroon ulit ng pagbabago sa format ng NBA All-Star Game ngayong taon. At sumunod naman na balita ay kinakausap umano ni Stephen Curry ang commissioner upang gumawa ng pagbabago sa All-Star Game ngayong taon. At gagawin nga ang All-Star ngayon mga kaibigan sa Chase Center sa San Francisco, California o sa home court ni Curry at ng Golden State Warriors. Sa ngayon ay pinag-uusapan pa nila ito at for approval pa nga kung ano man ang pinopose si Curry na pagbabago. Sa ngayon ay wala pang report kung ano nga ba ito. Ganun pa man, hula nga ng iba ay Team USA versus Team World ito. Ngunit mukhang disrespectful nga ito sa ibang bansa kung literal na ang Serbia lang mismo na mag-isang bansa ay halos matalo ng Team USA noong Olympics. Ayon naman sa iba ay gumawa ng advantage para sa winning conference pagdating sa playoffs. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang pagbabago na gusto nyong makita sa All-Star Game upang magseryoso ang mga players? Isama na din natin sa update na ito na si Paul George ay expected nang bumalik bukas sa game ng Philadelphia 76ers at ng Phoenix Suns kung walang setback na magaganap sa bone bruise sa kanyang tuhod. Ang Sixers ay may record lamang na 1 win and 4 losses, so talagang kailangan na nga siya ng team na ito. Habang si Scottie Pippen Jr. naman ay may patama sa Lakers at kay Coach Darvin Ham noong tinalo ng Memphis Grizzlies ang Milwaukee Bucks few days ago. Ayon nga kay Pippen Jr. ay kinailangan niya na galingan sa game na yon dahil isa nga daw sa mga coach ng Bucks ang hindi siya pinagkakatiwalaan noon. Well, si Pippen Jr. ay matagal ngang parte ng G League team ng Lakers at ganun din si Jay Huff. At ang dalawang player na ito ngayon ay parehong naglalaro para sa Memphis Grizzlies at gumagawa ng malaking impact. Si Pippen Jr. ay gumawa ng 12 points and 13 assists last game at 20 points, 5 rebounds on 7 of 10 shooting sa field naman si Jay Huff in 14 minutes of playing time. May average siya ngayong season na 11 points per game on 61% shooting sa field. Naghahanap nga ang Lakers ng center ngayon, subalit mayroon na sila noon, hindi lang nila na-develop ng tama. Habang si Pippen Jr. naman ay nag-average din nga ngayong season ng 11 points, 3 rebounds and 7.1 assists per game on 50% shooting sa field and average playing time of 25 minutes per game. Isang defensive playmaker at isang center. Ito nga ang hinahanap ng Lakers ngayon sa free agency at trade market. Subalit nasa team na nila ito noon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?